Ang nakaraan, sinimulan na ng ating bida ang pag-aayos ng katawan ng mga mersenaryo, nilagyan niya ang mga ito ng daluyan ng mana, at pagkatapos ay tinuruan na rin kung paano gamitin ang mana concentration array para masanay sila sa paggamit ng mana. Habang ginagawa iyon ni Ghislaine, si Harold ay talagang nagngingit-ngit na sa galit sa ating bida, ngunit hindi niya ito masalakay, dahil abala pa sila sa rebelyon na gagawin nila ni Amelia laban sa ama nito. Pagpapatuloy, tinitigil ni Amelia ang sulat na hawak niya. Para siyang natuyuan ng dugo sa galit. Hindi niya na napigil ang magngit-ngit sa inis. Hayop ka talaga, Harold. Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ni Amelia. Ang tiyempo, iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Oo, mahalaga ang pagiging maingat, pero ang marunong sunggaban sa tamang pagkakataon ay isang kakaibang abilidad. Hindi niya may kakaila na mahusay si Harold, pero ang likas na pag-iingat nito ang siyang pumipigil sa kanya ngayon. Hindi ito ang panahon para mag-atubili siya. Sinabi ko nang kami na ang bahala kay Jurgen. Ano sa tingin mo, Bernarth? Bernarth, tawag nito sa kanyang tapat at pambato na mandirigma. Lalong kumunat ang noo ni Amelia habang nakatitig sa liham. Nagangat siya ng tingin dahil walang sumasagot sa kanya. Nakatingin lang sa kanya si Bernarth, nakatulala at tila naiengganyo sa kanyang mukha. Napapikit si Amelia at napahilot sa noo, saka bumantong hininga ng malalim. Hay nako, kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga ganito katulala si Bernarth noong una. Noong una silang magkakilala, mabilis pa nga itong makaunawa. Pero nitong huli, tila wala na siyang iniisip. Sa isang banda, kasalanan din iyon ni Amelia. Siya ang gumagawa ng lahat ng plano, at si Bernarth naman ay sumusunod lang sa kanyang mga utos. Dahil hindi na siya kailangang mag-isip, ginugugol ni Bernarth ang kanyang oras sa pagtitig sa mukha ni Amelia. At dahil sinabi niyang ginagawa niya iyon dahil gusto niya si Amelia, nahihirapan siyang sermonan ito. Bernarth, sigaw ni Amelia. Ha, opo, ma'am. Nagulat sa matalas na boses ni Amelia, at sa pagiyak ni Bastet na pusa, bumalik sa katinoan si Bernarth at pinunasan ang tulo ng laway sa kanyang baba. Muling bumantong hininga si Amelia at nagsalita ng mabilis. Dahil nagpapakatanga si Harold, tayo na ang unang kikilos. Hindi ba ayaw ni Count Desmond na lumihis ang mga bagay-bagay sa kanyang mga plano? Kahit magtagumpay tayo, kung kikilos tayo ng mag-isa, hindi niya iyon palalampasan. Kaya nga kailangan nating makuha ang kanyang pag-aproba. Paano? Magpapadala ako ng maling impormasyon kay Harold. Kapag nakuha na ng aking ama ang lahat ng kanyang mga tauhan, huli na ang lahat para kumilos. Malamang ay nahulaan na ni Harold ang tiyempo ng paggalaw ng kanyang tropa, kaya kung magpapadala ako ng nakakapanlin lang na impormasyon sa huling sandali, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumagat sa pain. Sa ganoong paraan, masyado siyang magpapanik para tutulan pa tayo. Matalinong ideya, tama, at nagpatuloy si Amelia, lumamig ang kanyang tingin. Kapag nagtagumpay tayo, kailangan nating humanap ng paraan para lampasan si Harold at direktang makipag-ugnayan sa Duchy. Napalunok si Bernarth. Hindi kailanman itinago ni Harold ang paghamak niya kay Amelia. Ramdam na ramdam ang pagiging magkaaway nila. Bagamat magkakampi sila at sinusuportahan ng Duchy, kaya hindi sila maaaring magkagyera, ang ipagtabi siya sa politika ay hindi simpleng gawain. Pero tila may plano si Amelia. Naisip ni Bernarth na itanong kung ano iyon, ngunit mabilis na nag-alinlangan. Kung maririnig ko iyon, sasakit lang ang ulo ko at dadami lang ang trabaho, hindi ba? Nang manatili siyang tahimik at nagpanggap na hindi nagmamalasakit, kinuha ni Amelia ang isa pang ulat at nagtanong, walang isyu sa mga pakikipag-ugnayan sa panig ni Ghislaine, hindi ba? Nang magtanong ang Actium Merchant Guild tungkol sa pakikipagkalakalan kay Ghislaine, mabilis na inaprubahan iyon ni Amelia. Sa ngayon, ang paggulo kay Ghislaine ay hindi kasing halaga ng pagtiyak sa tagumpay ng pag-aalsa at pagpapalawak ng guild. Siya ay ang tipo ng tao na handang makipag-ugnayan sa kalaban kung kinakailangan. Ang kanyang tanong ay isang simpleng pagsusuri lamang, ngunit nag-alinlangan ng kaunti si Bernarth bago sumagot. Opo, gaya ng inaasahan, bumibili sila ng pagkain, materyales, at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero, patuloy nilang binabawasan ang presyo, eksaktong 1 gold bawat transaksyon. Ano, 1 gold?
Hindi daan-daang gold. Opo, isang gold lang. Bakit? Hindi ko alam. Hinihingi lang nilang bawasan ng isang gold sa tuwing may transaksyon. Hindi higit, hindi rin kulang. Sa mahabang sandali, hindi makapagsalita si Amelia. Sinusubukan ba akong gawing tanga ng hayop na ito? Sa totoo lang, ito ay isang bagay na ginagawa ni Claude para lang sa kanyang sariling kasiyahan, ngunit walang paraan para malaman iyon ni Amelia. Sino ang mag-aakala na ang isang lugar tulad ng estate na iyon ay makakaakit ng maraming baliw? Habang minamasahe ang kanyang sentido para maibsan ang sumasakit na ulo, umiling siya. Hayaan mo muna iyan sa ngayon. At magpadala ka ng tao sa kapital para mag-uwi ng ilang pampaganda ni Ghislaine. Ano? Ang pampaganda? Bakit? Gusto ko lang makita mismo. Sabi nila ay epektibo, kaya susubukan ko rin. Nakuha na ni Amelia ang impormasyon tungkol sa reputasyon ni Ghislaine mula sa Duchy at sa mga pangyayari sa kapital. Naiirita siyang isipin si Ghislaine, ngunit hindi niya may kakailan na tumaas na ang katayuan nito sa punto na nakuha nito ang suporta ng Marquis ng Brantford. Kung alam ko lang na ganoon siya ka-Jose, sana ay inalok ko siya ng 200,000 gold, hindi lang 20,000 ginto. Nakakainis man siya, isa siyang nasayang na asset kay Amelia. Ang mga salita ni Amelia, na may kakaibang pakahulugan, ay nagpatingin ng may pag-aalinlangan kay Bernarth. Kaya, ibig bang sabihin niyan ay iniisip mong ituloy muli ang engagement? Si Amelia ay isang tao na gagawin ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Kung talagang pinagsisihan niya ang pagkawala ni Ghislaine, baka isaalang-alang niya ang muling pag-aalok ng panukalang engagement. Habang nanginginig ang boses ni Bernarth sa pag-aalala, bahagyang tumawa si Amelia. Hindi siguro madali para sa kanya na ilabas ang kanyang damdamin ng ganoon. Hindi, kalimutan mo na iyon. Mahusay man siya o hindi, nakakainis pa rin siya. Wala akong pagmamahal sa mga lalaking tumatayo at lumalaban sa akin. Bukod pa riyan. Pagkatapos ng maikling pagtigil, mahinang nagsalita si Amelia. Hindi na kailangan pang saktan ng aking mga tao dahil lang sa kanya, hindi ba? Sa kanyang mga salita, lumiwanag ang mukha ni Bernarth. Kumalabog ang kanyang puso, at isang mainit na pamumula ang gumapang sa kanyang pisngi. Ito ay isang bagay na bihirang sabihin ni Amelia, ngunit ang pariralang, aking mga tao, ay tila para lalo na sa kanya. Umupo si Amelia, hawak si Bastet sa kanyang mga braso, at nagbuhos ng alak sa kanyang baso. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Siguraduhin mong walang mali sa paghahanda para sa malaking operasyon. Opo, ma'am. Nakuha ko po. May maliwanag na ekspresyon, sumaludo si Bernarth at umalis. Pinanood siyang umalis ni Amelia, na puno ng kasiyahan, at umiling-iling. Ganoon ba talaga siya kasaya? Talaga, Bastet, ano sa tingin mo? Miyaw. Tugon ng pusa. Tumugon si Bastet na may kasiya siyang tunog, habang hinahaplos ang ulo nito sa kanyang dibdib. May isang ngiti na hindi mabasa, nilasap ni Amelia ang kanyang alak. Sa kabilang banda naman sa nasa sakupan ng ating bida, sa Fenris. Kakatapos lang ni Ghislaine sanayin ang mga night in training, hindi niya pinayagan ang sarili na magpahinga kahit isang sandali bago pilitin si Claude. Nagmamadali siyang isagawa ang susunod na yugto ng kanyang plano. Nakipag-ugnayan na ba ang mga slaver? Ano bang nangyayari? Baka naman tumakas na ang mga iyon kasama ang pera ko. Ganyan din ang tanong mo kahapon. Nagpadala sila ng mensahe na mas matatagalan pa. Dahil sa mataas na presyo, tila maingat silang kumikilos. Ang pagdadala ng kahit isang alipin na hindi tao ay mahal. Sila ay pangunahing target ng mga tulisan at karibal na mga kamahalan, ang pagkuha lang ng isa ay nangangahulugan na malaking kita, kaya naiintindihan ang interes nila. Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang maging maingat sa pag-escort sa mga alipin. At ang mga alipin na hindi tao na hiniling ni Ghislaine ay hindi lamang isa o dalawang individual. Dahil ang mga alipin ay kinukuha mula sa maraming sangay, hindi maiiwasan ang mga pagkaantala. Kaya nga sinabi ko sa kanila na tipunin muna ang mga dwarf at ipadala sila ng maaga, kahit pa ipagpaliban muna ang iba pang mga alipin. Hay nako, nabubuhay ang mga iyon dahil sa kanilang reputasyon. Sigurado akong makakarating sila, malapit na silang dumating. Si Claude, na pinipigilan ang sarili na sumagot ng masama, ay sinubukang panatagin ang loob ng nagrereklamong si Ghislaine.
Magpadala ka ng tao para tingnan kung gaano nakalayo ang narating nila at pabilisin sila. Wala tayong oras. Sige, nakuha ko na. Matapos tiisin ang isa pang sermon mula kay Ghislaine, umalis si Claude na mukhang pagod. Mukhang kailangan ko na lang siyang tanungin muli bukas. May mapang-isi, naglakad si Ghislaine patungo sa training grounds. Kahit na siya ang pinakaabalang tao sa estate, naglalaan pa rin siya ng oras para sa pagsasanay sa tuwing kaya niya. Alam niya ang kahusayan ng kanyang mga kaaway at hindi niya kayang mag-aksaya ng kahit isang sandali. Naligo sa pawis at nakasuot ng mabigat na armor, bumuga si Ghislaine ng mabigat na hininga habang hawak ang kanyang espada. Ang armor na ito ay espesyal na ginawa para sa kanya, na hinulma mula sa solidong bakal na mas makapal kaysa sa karaniwang armor, at tumitimbang ng 100 kilo. Hindi lang iyon, may mga kadena na nakatali sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Ghislaine. Sa dulo ng bawat kadena, may nakasabit na mabigat na pabigat. Para sa isang ordinaryong tao, ang simpleng pagdadala lang ng ganoong kabigat ay halos imposible ng kumilos, lalo na ang huminga sa ilalim ng bigat. Ngunit, nagsasanay siya ng pag-espada sa ganoong estado. Sa bawat hakbang, nanginginig ang lupa, at isang malalim at mabigat na tunog ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Dahan-daang inindayog ni Ghislaine ang kanyang espada, nararamdaman ang labis na bigat na dumidiin sa buong katawan niya. Kahit isang indayog lang ay ginagawa niya ng may maingat na pagkilos. Ang anuman na mas mababa sa ganoon ay hindi na pagsasanay, ito ay pagpapahirap sa sarili. Nakatuon siya kahit sa pinakamaliit na paggalaw ng kanyang mga daliri, inililipat ang kanyang espada ng may matatag na katumpakan sa pinakamahusay na posisyon nito. Kapag natapos ang isang paggalaw, agad siyang lilipat sa susunod, at kung may kaunting kawalan ng balanse, uulitin niya ang paggalaw ng 12-dosenang beses, kahit daan-daang beses. Ito ay isang paraan ng pagsasanay na walang sinumang ordinaryong tao ang makakagawa, ngunit para kay Ghislaine, ito ay bahagi lang ng kanyang araw-araw na gawain. Sa pamamagitan ng ganoong pagsisikap, nalampasan niya ang kanyang likas na talento at sinira ang kanyang sariling mga limitasyon. Sumisiklab ang sakit sa bawat paggalaw. Tila sumisigaw ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng bigat, hindi kayang tiisin. Magtiis, sabi nito sa sarili, para sagarin pa ang kanyang katawan. Nagnitngit si Ghislaine at pilit na tiniis iyon. Alam niya na sa pamamagitan ng pagpunit at paghilom ng kanyang mga kalamnan, lalo silang magiging matibay at matatag. Bukod pa rito, salamat sa regenerative powers na nakuha niya simula nang bumalik siya, karamihan sa mga sugat ay agad na gumagaling. Ibig sabihin, kahit sa mismong sandaling ito, ang katawan ni Ghislaine ay lumalaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Siyempre, habang lumalaki ang mga pinsala, tumataas din ang dami ng mana na kinakailangan para sa paghilom, ngunit pinamahalaan ni Ghislaine ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang mga tungkulin, tinatapos ang mga gawain sa loob ng estate habang nagpapagaling ang kanyang pagod na katawan. Alam niya na kung aasa lang siya sa kanyang regenerative abilities nang walang pahinga, masisira ang kanyang katawan, kaya laging itinutulak ni Ghislaine ang kanyang sarili hanggang sa dulo. Ang pagdami ng kanyang mga karanasan ay nagsasabi sa kanya kung kailan at saan hihinto para sa pinakamataas na epektibo. Kaunting-kaunti na lang. Gayunpaman, kahit gaano pa man ito kaepektibo, ito ay isang mahirap na paraan ng pagsasanay na nangangailangan ng tibay at pag-iisip na higit sa ordinaryo. Sa tuwing nararamdaman niya na gusto na niyang huminto at sumuko, ipinapaalala ni Ghislaine sa kanyang sarili kung bakit kailangan niyang maging mas malakas, patuloy na itinutulak ang kanyang sarili. Sa kanyang nakaraang buhay, tiniis niya ang lahat ng sakit ng nakakuyom ang mga ngipin, na pinalakas lamang ng pagnanais na maghayganti. At ngayon, isang panata na protektahan kung ano ang mahalaga sa kanya ang sumusuporta sa kanya. Hindi mabilang na mga kaaway ang naghihintay, na nag-target sa kanya. Ang unang kalaban na kailangan niyang harapin ay si Harold Desmond. Para makuha ang kontrol sa Hilaga, hindi maiiwasan ang paghaharap kay Harold. Sa kabaliktaran, si Harold din ay tatargetin si Ghislaine, na pinalakas ng kanyang ambisyon na pamunuan ang Hilaga. Ngunit sa ngayon, si Harold ay wala sa posisyon para kumilos, isang limitasyon na lalo lang nagpapalakas sa kanyang galit. At pagkatapos, naririyan pa si Amelia Ripoll, na malamang ay gumagawa ng sarili niyang mga plano laban kay Ghislaine.
Si Amelia mismo ang sentro ng pananakop sa Hilaga, isang sandata na may dalawang talam. Sa usapin ng potensyal, maaari siyang maging mas mapanganib pa kay Harold, ngunit ang pag-alis sa kanya ngayon ay hindi matalino. Ang paghabol kay Amelia sa puntong ito ay magiging hindi kapaki-pakinabang. Mas mainam na ilihis ang atensyon ng mga kaaway sa kanya, na magbibigay ng mahalagang oras. Kung hindi siya maaaring alisin, kailangan niyang gamitin siya hanggat maaari. Sa kanyang nakaraang buhay, habang dinudurog ang Raypole, hindi sinasadya na natuklasan ni Ghislaine ang mga ambisyon at plano ni Amelia. Kung magagamit niya ang kaalamang iyon ng matalino, maaari itong maging isang pasyang makakatulong sa kanya sa mga labanan sa hinaharap. Ang pagbura sa kanya ay maaaring maghintay hanggang matapos iyon. Ang dalawang iyon ay hindi lang ang mga kaaway na mayroon ako. Kahit na magawa niya silang talunin, may mas mapanganib na mga kalaban na nagtatago sa likod nila. Sa ngayon, nariyan ang Delphine Duchy. Bilang pinakamakapangyarihang paksayon sa loob ng kaharian, ang paksayon ng Duke ay isa ring hindi maiiwasang kaaway para kay Ghislaine. Maliwanag na tinukoy ni Raoul at Count Balzac siya bilang isang malaking banta. At, si Aidan, sa kanyang nakaraang buhay, umakyat si Aidan sa hanay ng 7. Pinakamahuhusay sa kontinente, na kalaunan ay naging sanhi ng pagkamatay ng King of Mercenaries, isa pa sa 7. Darating si Aidan para sa kanya, kasama ang mga misteryosong makapangyarihang individual na tinatawag niyang kanyang mga kakampi. Kailangan kong maabot ang taas ng aking nakaraang buhay ng mabilis. Para harapin ang napakaraming kaaway, kailangan niya ng matinding lakas. Ang pag-angkin sa teritoryo ni Count Caboldi at pag-secure ng bakal na ore ay paglalatag lamang ng pundasyon para sa mga hindi may iwasang labanan na ito. Kung lalo akong lalakas, mas makakayanan kong magligtas ng isa pang tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kayang iwanan ni Ghislaine ang masakit na pagsasanay na ito. Ang mana cultivation technique na kanyang sinasanay ay may malakas na kapangyarihan. Bagamat mayroon itong depekto ng limitadong kontrol dahil sa kawalang tatag nito, ang isyu na iyon ay nabawasan ng malaki dahil sa pag-inom niya ng lason ng Blood Python. Ngayon, oras na para sanayin ang kanyang katawan na tiisin ang malakas na kapangyarihan na iyon. Muli niyang inindayog ang kanyang espada. Nararamdaman niya ang hirap habang ang kanyang mga kalamnan, na itinulak sa kanilang mga limitasyon, ay nagsimulang mapunit. Nakalulungkot, ngunit kailangan kong huminto rito para sa araw na ito. Habang inilalapag niya ang kanyang espada at naglaan ng maikling sandali para magpahinga, mabilis na kumilos ang kanyang regenerative power, na inaayos ang mga punit na kalamnan. Nagnitngit siya sa sakit, habang nagklik ang kanyang dila sa pagkadismaya. Nalulungkot siya sa naunang training space na ginawa niya noong siya pa ang King of Mercenaries, kung saan umupa pa siya ng isang mage para tulungan siya. Kung magagamit niya ang isang kapaligiran kung saan ang espasyo mismo ay sapat na mabigat para pasiglahin ang bawat kalamnan, ang kanyang pagsasanay ay magiging mas epektibo. Kailangan kong hilingin kay Vanessa na mag-set up ng isang wide-range gravity spell mamaya. Kaya, sinasanay niya si Claude ng walang awa, pinupunit ang kanyang mga kalamnan, inaayos ang mga dokumento, at pagkatapos ay mas lalo pang pinipilit si Claude, lahat-lahat ay sinabay-sabay niya habang naghihintay. Sa wakas, dumating ang matagal nang hinihintay na balita. Dumating na ang mga dwarf. Pag-uulat sa ating bida. Para saan kaya talaga ang mga dwarf na ito at talagang gustong-gustong makuha ng ating bida, ano na naman kaya ang tumatakbo sa isipan nito? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!